Okay, so today's video guys ay eto. Maraming nagre-request na subukan daw natin si Day. Eto. So kung maganda dito, maganda yung accept niya. In the future ay lalagyan natin ng mas malaki, kahit 200 watts or 300 watts na ganito. So eto ay ipapasok natin sa generator port kasi supported siya ng smart load at microinverter. So hindi ko lang alam kung mayroong kailangan pa ng limiter. So try natin yung ganito. So dito kasi kay Pau Pau noon, conditional, minsan ayaw gumana, minsan gusto. In Ilocano agmadi-madi, in Tagalog ayaw-ayaw. So malamang yung kanyang waveform nagkaka-problema kay Pau Pau, pero dito malinis. Ayan. So ganyan po karami yung kanyang wire na. Ayan. So ayan, nabuksan ko na yung kanyang access port. So dito natin ilalagay yung microinverter. Papunta dito sa circuit breaker box. Papunta dito. Okay. Siya nga pala guys, may mga nakalata na parang malungkot daw ako. Siguro napansin nila mahina yung boses ko. So mahina na kasi guys, kasi nga hindi na natin kailangan magsigaw-sigaw. Kasi inverter natin hindi na maingay, hindi kagaya kay Pau Pau noon na ang ingay niya. So kailangan nating tapatan, kailangan nating lakasan yung boses natin. So pag lakas ng boses natin, para aggressive tayo masyado. So ngayon hindi na kailangan. Ang ganda, di ba? Alam nyo guys, masayang-masaya talaga ako na eto ay nakagamit si Juan ng maayos at magandang brand. So need nating tanggalin yung connection nito papunta dun sa taas. So dito tanggalin natin yan. So minarkahan ko yung live ng tape kasi pare sila ng kulay. Ayan. Tapos naglagay na ako ng sleeve na copper dito para iwas yung pagkalat ng wire pag naipit dun sa circuit breaker. So ito yung live at neutral. So always ang polarity ko ay dito yung live, dito yung neutral. Live, neutral. Positive, negative. Gram. So eto, lalagyan na natin sa DE inverter. So much later. So ayan guys, naka-install at nakalagay yung mga takip na. So medyo pangit lang tingnan yung kanyang wire.
on waiting. Then ang ating harvest this time ay nasa 1000 watts. So sayang nga kung yung 9 pieces na solar panel natin ay yung talagang malalaki. Kahit 400 watts lang sana or 500 watts, sigurado sulit na sulit yan. Pero dahil nga sa napakahirap ang shipping dito sa amin, wala. So hindi natin expect talaga, or hindi natin makukuha talaga na 1,800 kasi underrated yung mga 200 watts na panel ko. Napakahirap kasi ng shipping dito. Dito nga ang nag-deliver dito is Lalamove. So nagdagdag nila ako sa shipping fee niya kasi nga ang layo. At naintindihan ko naman kasi nga yun lang yung deliver dito from Pampanga. So ayan, at least kahit paano yun na lang ang gastos ko dyan sa battery. Tapos eto naman ay sinalubong ko sa Baler meet up. Okay, so sa tingin ko talaga ay mas mahal. Wala akong exact na alam na presyo ng unit na to guys. Wala. Pasensya na po kasi hindi ko siya binili. So ang alam ko talaga na mas mahal dito ay yung battery kasi talagang dineliver dito sa bahay. Alas 9 dumating to ng gabi. So yan yung box nyo. Yung naging toolbox. Okay, so eto yung talagang dineliver sa bahay. Alas 9 ng gabi dumating. So eto sinalubong ko sa Baler. So eto yung mas mahal talaga. Pero hindi ko alam yung presyo. Hindi ko alam, pasensya na po. So ayan guys, natakpan na natin. Lakas na ng harvest natin, nasa 1 kilowatt na siya. Then sa battery natin ay nasa 90%, 54.3, 16 ampere. Okay, check natin sa BMS. Napaka guys, napaka-accurate kasi nga pares na yung reading nila. Okay, walang power losses. Galing. Okay, so malapit na. Nasa 90%. Then set natin siya sa generator port use. So pwede sa generator input. Ito guys, oh. Ito. Generator input. So pwede siyang maging generator input. Then pwede rin siyang maging smart load para sa mga critical na mga appliances natin. So dito ay parang load din lang siya. Pwede sa parang backup load. So pwede siya sa mga critical load. Then pwede ring input para sa microinverter. So yun yung gagamitin natin. Set natin. Kung ano yung setting na, iyon na lang. Ayan. Ayun na, lumabas na yung logo nyo. May tumunog ng relay, so ibig sabihin ay ready na siya. Then on waiting yung ating microinverter. So ngayon on na natin. Then mag steady na yung kanyang ilaw. Kay Pau Pau kasi ay kuminsan talagang ayaw. Inuulit-ulit ko ayaw, pero dito one click. Ayun, no? So pwede natin siya pindutin. Ang produce niya guys ay pwede na rin 41 watts. Okay na rin. Ayos. Kung minsan kasi sinubukan ko dito, kaya nilipat ko siya eh. Sinubukan ko yung dating setup niya na naidadagdag dun sa output. Dito sa output ni Dea, dito sa mainline output. So napapansin ko parang totoo nga, tumataas yung kanyang wattage dito sa home load. Ayan, tumataas dito. Imbes na nababawasan, tumataas yung kanyang reading. Ayan, pero dito kahit paano nakahalo na sa output niya. Then ngayon si solar natin, imbes na makapag 100% na nagpo-provide siya ng kuryente sa ating output, sa ating home load, ngayon ay makapag-concentrate na siya sa battery. Oh, naging 18 kanina, 15 ampere ang charging, ngayon naging 18. 15 kanina. 54.3, 91%.
almost full. Yun na, oh. Isa pang maganda kay Day, pwede siyang overhead talaga itong battery na to na i-set up para maiwasan na baka pindutin ng bata. Pero ito kasi hindi niya maabot eh. So kung maabot na lang bata, pwede na nating bilinin at may isip na sila. Pero po yung mga 2 years, hindi pa niya maabot. So maganda sa kanya, kahit overhead, makikita mo pa rin. Yung iba kasi nandito, pero yung iba kasi nasa ilalim. So kung sisilipin mo pa sa ilalim naman. Pero ito kitang kita mo kahit nandito sa eye level. Okay, so ayos na. 60 Hz. So ayan guys, umaandar yung ating portable aircon na 1.3 horsepower. At ang nagpapagana dyan ay yung ating off-grid na hybrid inverter si Deye. Diba? So ngayon ay libre yung ating ginagamit na kuryente, ilaw, aircon, at fully charged na yata yung battery natin. Ayos. So dito tayo sa battery ni Deye. State of charge 100%. Half day pa lang yan guys na charge. So dito ay nasa 1103 watts sa solar panel natin. Sa battery ay 1 ampere lang yung nahuhugot natin. Pero madadagdagan pa sana natin yung solar panel natin, mas mainam. So almost lahat ay shoulder ng ating solar panel sa ating load 1177 or 180 kasama na kapitbahay dyan. Okay, so naka-deactivate yun natin. Napatay, pinatay ko muna. Yan o, naka-off. Status ng battery natin, state of charge is voltage nasa 53.4, state of charge is nasa 100%.